guys, so yun, papunta na ako ng Techno Hub dyan sa may KTM. Tatry natin yung mga pa-test drive ni Kimco na naman. Alright. Same as usual sir, ang test ride area natin, rotonda. Wala tayong lumabas. Okay, thank you. Okay, sige. Alright. So, pag i-operate nyo siya guys, sa KRB kasi ano may pinipindot dito. Ngayon, ito, tatagalan yung pindutin to. Ayun, may ilaw siya ng color blue, pwede nyo nang ipihit yan. Alright. Pa-clockwise, tapos tsaka nyo i-push start. Ganun lang siya kasimple guys. Ayan Oy. Guys, ang may share ko lang pala sa inyo is yung torque nya. Tsaka yung acceleration nya. Hindi natin maitatry yung top speed dito kasi hindi ka naman pwede mag top speed dito eh. So dito lang tayo, paikot-ikot lang tayo no. So unahin natin to, yung busina. Oh, malakas ang busina nya. Mip mip. Oh. 'Di ba? Ayan, dito na tayo. Unahin natin yung yung dito nya, yung sa TFT display. Hindi siya TFT display guys, black and white lang siya. So kapag i-access nyo yung yung panel gauge nyo, ito yung button nya, ito. Ayan ito. Ayan nagbabago siya yung trip. Ano pa ba yan? Yung tinakbo, yung odo nya ata to eh. Tapos yung battery nya is 14.6 ang taas volts. Ayan, yung odo nya is 328 na. Okay. So yun yung mga nakalagay dito sa panel gauge. May orasan ka rin dito. Ayan. Tapos ito yung kilometer per hour. Yan yung ano nya. Shock, wala ng gas Ito pala yung gas indicator niyan dito sa baba. Ayan. Tapos ito yung high beam nya. Okay. Patakbuhin muna natin. Teka lang. Ito yung may passing light siya. Ang galing Ayun parehas sa KRB. Ayan si KRB kapag i-activate mo naman dito yung ano niya Pero ito TCS yung nakalagay. Ayan. Pag naka-green, naka-off yung TCS guys sa mga hindi nakakaalam. Ayan, pag wala namang green, ayan, ibig sabihin gumagana yung TCS mo, active siya. Okay? Ayan. Pag naka-green, hindi active yung TCS. Alright, traction control. I-off natin yung traction control para matry natin yung speed niya. Okay? Ayun natry ko yung ABS niya guys agad. Malakas yung torque niya guys May kalakasan yung torque nito, yung acceleration niya. Malakas siya, malakas. Ayan Oh. 'Di ba? Tignan natin yung itsura niya dito. Alright. Turn around. Let they see how beautiful you are. Alright. Okay, review natin yan dito. Center stand. Ayan. Hop. Ayan, tingnan natin ng malapitan si Dinkes. Yan ang itsura niya guys. Ang pogi. Di ba? Ang pogi men. Kaya pala ang maraming gustong kumuha nito Tapos yung ilaw niya dito, may pagka-parehas siya kay KRB. Meron lang siyang paganon dito na Hindi ko alam kung ano to, para siyang may paganon na design. Ano na rin pala to LED light, pati yung signal light niya. Check natin yung signal light. Okay. Teka. Ganyan yung itsura ng signal light niya guys LED light na yan. So, ang maganda dito sa signal light niya sa harap, para siyang kasama sa pairings. Hindi mo siya mapapansin na signal light siya. Para siyang winglet na nakalagay dito. Pero hindi mo akalain na signal light pala to. So, ayan, ganyan yung harap niya. Tapos pwede nyo rin, ang alam ko ito, pwede nyo siyang installan ng camera. Ito. Pero hindi ko lang alam kung saan nabibili. Pero for sure meron yan sa shop nila. Bibili kayo ng camera, tapos i-install nyo dito para mayroon na yung action cam, di ba? Astig men. Ayan. Tapos dito sa likod, unahin din sa likod. Pangalawa, ito yung tail light niya. Aba. Alam mo yung gusto ko dito sa tail light na to, ang laki. So, kapag ka may sumusunod sa yung sasakyan, kahit nasa malayo siya, kitang-kita yung tail light guys, ang laki Pag pinreno mo, ganyan yung tsura niya ang laki. Ang laki ng ilaw. Tapos yung signal light niya nandito rin. Ito. Malambot siya. Maganda dito kahit masagi-sagi siya, hindi siya mababali, hindi siya mabilis mabali Tapos siya, dual suspension, dalawa yung suspension niya guys. So kahit dalawa yung
yung sumakay dito, dalawang mabigat, okay na okay yan kasi dalawa yung suspension niya. Alright? So ganito yung tambutso niya guys, oh. Ngayon, ito naman ang tambutso niya guys, oh. Di ba? Napaka-smooth lang. Okay, dun tayo sa ano, sa safety natin. Alright? Syempre, sa motor na to, ang talagang nagustuhan ko dito is dual ABS siya. Tapos tignan nyo yung caliper guys, oh. Color red, man. Talagang naka-highlight. Hindi siya boring tignan. Para kang naka-Brembo eh. Diba? Lupit. Ito, oh. Color red yung caliper niya, man. Astig. Sana ganito rin sa KRB, no? Tapos ang laki, oh. Ang laki ng caliper niya, guys. Yan, dual ABS yan, ha. Tapos may TCS. Okay? Napakalupit. Sa presyong 142,000, di ba? Akalain mo yun, meron ka nang makukuhang ganitong motor na may dual ABS channel, tapos may TCS pa. Panalong panalo ka na dito. Tapos dito sa harap niya pala guys, meron siyang windshield. Pwede nyong palitan to. Pwede kayong bumili ng aftermarket, yung clear. Pwede nyong gawing mataas. Okay, no? Ang kan ko lang dito siguro, ayun, meron din pala siyang hazard. Kala ko wala. Ang galing. Ano, hazard guys, kompleto. Akala ko nung una walang hazard to eh. Yung hazard niya, pagka i-activate yung hazard, dito lang ito. Ayun, pares na sa KRB. Ayun, ayun. Angas, di ba? Dito yung ano niya. Tapos ito yung ano niya, yung bulsa. Okay. So, kasya isang cellphone dyan. Try natin. Nakita natin, ayan, no? Tapos yung charging port niya guys, nandito. Angas, di ba? Fast charging na rin yan. Nakatago eh. Tapos may cover siya dito para hindi pasukan ng tubig. Ayan. Ayan yung tsura niya guys, oh. Astig! Ayan. Tapos ito, pwede nyo palagyan ng grab bar to. Yung, kung gusto nyo maglagay ng ng tawag dito, box. Bibili kayo ng bracket para sa box nyo. Tapos ito yung lagayan ng niya, gas. Nandito yung gas tank niya guys, yung gas tank niya. Check nga natin yung yung ayan, yung ilalim ng box niya, yung loob ng luwag. Ang luwag. Ayan, oh. Guys, ang luwag. Check natin. Ang luwag, oh. Size 8 to, ah. Ayan, oh. Grabe, oh. Ganyan yung size nyo. Ang luwag naman ng box na ito. Angas. Tapos yung battery nito guys, nandito, ah. Ayan. Ito yung battery niya. Galing. So ganyan ang niya, itsura ng loob ng niya, U-box. Tapos meron kayong sabitan dito. Ayun. Galing. Tapos dito yung coolant. Tapos ang maganda dito guys, siya, gulay board siya. Ang luwag ng niya, oh, footboard. Tapos meron siya yung dito, yung i-extend mo yung paa para hindi ka mangawit. Ayan, oh. Kung sakaling mag long ride kayo, ayan. Tapos ito naman yung niya, yung asan yung yun. So same lang, push nyo. Push para ma-activate nyo tong passenger footrest. So pag ibabalik nyo, dahan-dahan lang. Huwag nyo isasagad. Kasi pag sinagad nyo, hindi siya maglalak. Kailangan ganyan lang. Diba? So maganda, pag maangkas ka, ayan, oh. Yung angkas mo pwedeng umapak dito. Ang galing. Teka, try natin yung kon. Ayan. Pagka passenger ka, ayan, no. Di ba? Ganyan ang itsura. Tapos pwede mo pang ilagay yung paa mo dito kung nangangawit ka na. Di ba? Kung hindi ka mapakali. Pakaangas, pre. Balik na natin. Hindi mo kailangan ng yan. Ayan lang, oh. Gaganon mo lang siya. Angas, di ba? Napaka yan, easy access, pare. Yan, try natin ulit. So tulad nga ng sabi ko, push start nyo ulit. Ayan, kapag pinapatay nyo siya, bumabalik siya, no? Kailangan pindutin nyo ulit yung TCS. Ayan. Ang ganda, ang ganda. So ayun, test drive na ulit natin guys. Tapos yung side mirror niya pala guys, parehas na parehas sa KRB. Kung ako may ganito ako, kung maglabas ako ng ganito, hindi ko napapalitan to.
Hindi ko napapalitan yung side mirror niya kasi mukhang matibay na to eh. Yan oh. Actually hindi siya mukhang matibay, matibay talaga siya. Tsaka kakaiba yung design niya. Ang forma tignan. Tapos ito yung ano, ang laki nung kanyo. Ano tawag dito, yung paglagayan ng brake fluid. Ang laki ng lagayan ng brake fluid niya, guys. Sa KRB maliit lang, ganyan na eh. Ito laki. Pero forma. So, 'yun. Ano pang hinahanap nyo? Wala na kayong hanapin dito. Napaka-forma oh. Dami na naman magsasabi dyan na hindi naman TFT display yan. Ano naman ngayon kung hindi TFT display? At least naka-dual EBS channel. Tapos meron siyang TCS. Ano pang hanapin mo dito? Ano ba mas gusto mo? TFT display? O yung safety mo? Ano mas pipiliin mo doon? Syempre yung safety mo, ikaw naman. Di naman porket hindi naka-TFT display, pangit na eh, di ba? Syempre, ang i-check mo dyan yung safety mo pa rin. Saka makakita ng ganitong kamurang motor na ang yaman no? Kamura. Actually, di naman mura. Affordable lang. Sa halagang 142,000, meron ka na makukuha napaka-formang motor, maangas, tapos pagdating sa safety, meron pa siyang dual ABS, tapos naka-traction control pa, guys. Angas pre. Tapos pag dinadrive mo siya, napaka-smooth pag binabangking mo. Try natin yung preno 40. Ayan mas active to nga sa likod, guys. Ito yung tumutunog lagi. Gumagano siya kanina eh. Talagang nag-activate yung ABS niya. Diba? Napaka-importante yan sa safety natin. Okay? Malakas yung torque niya, guys. Malakas din siya. Tsaka, guys, yung mga nagsasabi sa sa internet, may mga nababasa kasi akong comment na mahirap daw ang pyesa niyan. Pangit daw ang Kymco, sirain daw. Huwag kayong maniniwala sa mga yun, lalo't hindi naman sila Kymco users. Ako kasi Kymco users ako, kaya alam ko. Sa mga nagsasabing mahirap ang pyesa ng mga ganitong klaseng motor tulad ng Kymco, hindi po. Madali din ang pyesa niyan, guys. Madali din ang pyesa nitong mga Kymco na to. Punta lang kayo sa sa mga Kymco dealership, mga authorized Kymco dealership. Tanong lang kayo doon, mag-order lang kayo ng parts na gusto niyo i-order. Syempre, aantayin mo yan ng mga ilang days lang. Di katulad sa ibang brand, kailangan mo pa mag-antay ng 3 months. Di ba? Eto, less than 1 month, meron na eh. Ito ang gusto ko sa Kymco eh. Actually, naka-experience na ako niyan. Tulad nung ECU ko. Under warranty pa, wala pang 1 week, dumating agad. Napakalupit talaga ng Kymco, guys. Kaya nga, gustong gusto ko ang Kymco kasi talagang love na love nila ang mga customer nila. Alright? So, ayan. Focus tayo dito sa Kymco. Yung mga nagsasabi na walang pyesa ang Kymco, meron po yan. Punta lang kayo sa shop nila. Ayan, yung shop nila, located dito sa Camp John Hay Techno Hub. Pag nakita nyo na yung KTM na yan, ayan, likod ng Concentrix, makikita nyo na yan, laki pwede kayo mag-order dyan ng pyesa. Okay, tsaka mababait yung mga dyan, yung mga dyan, Kutatilas. Ayan yung torque niya, malakas yung torque niya, guys. Ayan 50 agad. Dito pa lang 50 agad, guys. Ang lakas, pre. Tsaka may mga accessories din to, guys. May mga accessories din to. Ito pala yung kapatid ni guys ni Dink R. Ngayon sasabihin ko na sa inyo kung bakit gulay board siya. At kung yung Dink R 150 kung bakit may tank siya dito na na nakalitaw. Kasi si Dink R, guys, yung tank capacity niya is 10.8 ata liters. Hindi ko lang sure. Pero 10 point something liters yung tank capacity niya. Ito kasing si Dink S 7.2 liters. So si Dink S, Kymco Dink S, ang advantage niya is meron siyang gulay board. Ayan. May lagayan ka ng mga gamit, mga pinamalengke, bigas. Ayan yung advantage niya. Ngayon si Dink R150, ang advantage niya kasi mas malayo yung mararating mo since mas malaki yung tank capacity niya. 10 point something liters ba naman? Grabe ba?
parang ano eh, parang ang ginawa mo dun, ano eh, parang nag-rides ka na lang, hindi ka na lang nagpagas habang naglo-long ride ka. Hindi mo na kailangan magpagas, I mean. 'Di ba? Oh. Ayan ang itsura niya, guys, ha. Pero ano sa mga kukuha, ano to? Ay, dito pala yung high beam niya. Ano to? High beam ba to? Ay, tignan nyo to, guys. Ngayon ko lang na-discover to, ah. So, ganyan siya pag normal. Ano tong isa? So, sa ilaw niya, meron palang medium. Ay, hindi. Etong si Dink S pala, guys, pwede nyong patayin yung ilaw niya. Alright? Pwede nyong patayin kapag maliwanag yung araw. Ayan. So, meron siyang switch, ang galing. Pero, tapos ito naman yung high niya. Ayun, oh. Grabe ba? Ang galing. May switch yung ilaw. Oh. So, kailangan, para magamit po yung high beam niya, kailangan naka-on din to. Ayan, oh. Ang galing. So may switch yung headlight niya, no? Pero advice ko sa inyo, dapat i-on nyo na lang lagi. Ayan na itsura niya. Ayan, guys, na-review ko na. Maganda. Ang kapal ng gulong niya sa harap. Anong size to? 120 by 70 dito. Tapos dito 130 by 70. So dito 130, 120. Okay, baka malapad yung gulong niya. Alright, so yun na. Natapos na tayong mag test drive ng ng motor dito sa Kymco Techno Hub. Alright. So masasabi ko is napakasulit talaga ng Kymco. Okay. So sa mga gusto mag-test drive, dito lang yan sa Camp John Hay Techno Hub. Makikita nyo yung KTM, yon. Naka-display yung mga pa-test drive nila doon, guys, no, hanggang katapusan. Maraming salamat at subscribe kayo sa channel ko. At sana maka 1,000 subscriber na tayo. Naka 520 subscriber na tayo. Maraming salamat sa mga subscriber ko dyan. Alright. Thank you so much. So hanggang dito na lang ang ating video, guys. Maraming salamat. Alright. Thank you. Ingat kayo parati. Siyempre kapag lalabas kayo, kailangan magdasal muna kayo. Napaka-importante yan. For safety nyo, okay? Dagdag safety.